napapansin po natin talaga na meron po talagang napakasamang sistema sa atin ng politika. Na kapag usapin na po ng politika, namimili na po tayo kung sino ang bibigyan, kung sino hindi bibigyan. Hindi po talaga makatarungan. Kaya ako po ay sumusuporta sa panukala na ito sapagkat kailangan po natin ito. Hindi naman po tayo kailangan ng magpaliwanag pa dito dahil nung nakaraan lamang pong kampanyahan, umulan ng ayuda sa napakaraming lugar. Pero nung dumating po ang bagyo at baha, hindi po natin makita kung nasaan yung mga ayuda na yan. Kaya po sana, mga mahal kong kasama, pabilisin po natin itong panukala na ito upang managot ang mga politiko na ginagamit pong kasangkapan, ginagamit na kapangyarihan, at ginagamit po nilang weapon nito para po takutin yung ating mga kababayan at pahirapan pa. Yes, so this being a substitute bill, therefore we proceed with the individual amendments, and there are no committee amendments. Committee amendments stands as it is. Yes, You may Mr. proceed, President. Senator Legarda, unless there are anterior amendments. Go ahead. I would welcome the individual amendment of Senator Bam Aquino. Yes, Mr. Would you like to start with him? Yes. All right, Senator Aquino, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, earlier we had an EDCOM meeting regarding the 10-year education plan. And in one of the main areas of discussion was the feeding program. And lumalabas po na yung feeding program hindi lang sa mga eskwelahan, kung hindi pati rin sa mga daycare center. At yung nangangasiwa po doon ay DSWD. And that's the premise of my amendment, Mr. President. And the lady from Antique has said that she would accept this amendment. So on section 2, page 3, line 2. Page 3, line 2. Yes, Mr. President. Sid. I move to include DSWD, DOH after DepEd, Yes, the amendment is accepted. Thank you. After CHED. Or after check. Yes, so it will read closely with DepEd, CHED, DSWD, DOH, and TESDA, Yes, Mr. President. And what does the sponsor say? Yes, we accept. Any objection? Hearing none, accepted. Thank you, Mr. President. We thank Senator Aquino for this. May I introduce, Mr. President, my proposed individual amendments on page 1, line 13. Delete entire text in paragraph G. Rephrase it to read as follows. Provide strategic direction in the development of policy reforms related to the alignment of curricula, pedagogies, and assessment systems with globally recognized benchmarks and utilization of measurable learning outcomes to ensure that the quality of Philippine education, both public and private, meets international standards. Semicolon. Therefore, removing the entire letter G and replacing it with that. Yes, Mr. President. Any objection? Hearing none, accepted. Thank you. On page 2, Approved. line 6, paragraph H, delete the phrase determine end. In lieu thereof, insert the phrase develop long-term and sustainable solutions to. Paragraph H shall now be read as follows. Develop long-term and sustainable solutions to address challenges and gaps in school infrastructure, learning resources, and the qualification, training, and professional development of teachers and school leaders to provide safe, inclusive, and effective learning environments for all learners, semicolon, end. It proceeds. Any objection? Hearing none, the amendment's approved. Thank you, Mr. President. On the title of the bill, delete the word duration. Are and there no replace- other amendments in the bill before we go to the title? No other amendments. No further amendments from any of the members of the House. All right, so you may proceed with the title. On the title of the bill, delete the word duration, replace with the word term,
The new title shall now read as follows: An Act Extending the Term of the Second Congressional Commission on Education, amending for the Purpose Republic Act number 11899, otherwise known as the Second Congressional Commission on Education, EDCOM 2 Act. I Any submit. objection? Yes. Hearing none, the amendments approved. Mr. President, that is all for my individual amendments. We thank the body for their support, and I think all the members of the chamber wish to be co-authors of this very important measure. Yes. I so move, Mr. Therefore, President. yes, any objection? Motion's approved. Thank you. Mr. President, with that, I move to approve on second reading Senate Bill number 1483 under Committee Report number 7. Any objection? Hearing none, Senate Bill 1483 is approved on second reading. Thank you. We'd like to move to suspend consideration of the measure and congratulate the sponsor for ably sponsoring the measure, Mr. President. Move to suspend lang the consideration of the measure. The motion's approved. The consideration of the measure is suspended. Okay na. Thanks. Thank you, Mr. President. Mr. President, next on the agenda, we'd like to transfer from the calendar of ordinary business to the calendar from the calendar of special orders. Senate Bill number 254 under Committee Report number 9. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, the bill is transferred. May we ask the Secretary to read the title of the measure? Secretary will read the title of the measure. The title of the bill, without prejudice to inserting into the records the text, of the whole text thereof. An act penalizing selective, discretionary, and discriminatory acts in the delivery of social protection programs. Thank you, Mr. President. Mr. President, to sponsor the measure, we'd like to recognize our distinguished colleague, Senator Erwin Tulfo, for his sponsorship speech. Senator Erwin Tulfo is recognized to sponsor the measure. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, my dear colleagues, I stand before you today to sponsor and humbly seek your support for the passage of Senate Bill number 254 under Committee Report number 9, an act penalizing selective, discretionary, and discriminatory acts in the delivery of social protection programs. This is a measure that seeks to uphold one of the most fundamental values enshrined in our Constitution: equal access to government services, especially for the poor, the marginalized, and the most vulnerable in our society. Social protection programs, Mr. President, such as financial assistance, medical assistance, livelihood programs, and other relief assistance programs are lifelines for millions of Filipino families. And yet, time and time again, we hear reports and see evidence of these services being treated as political tool, Mr. President. In times of crises, bagyo, baha, pandemya, lindol, aid is supposed to come quickly, fairly, and without bias. But instead, Mr. President, my dear colleagues, we've seen disturbing patterns. Tanging mga taga-suporta lamang ng ilang politiko ang nakakatanggap ng ayuda. May mga pangalan na sinasadyang tanggalin sa listahan ng mga benepisyaryo dahil sa politikal na dahilan. O ang pamimigay ng ayuda ay nakabase sa pagiging kaalyado sa partido o sa personal na koneksyon. Ito po ay malinaw na abuso. At ito rin ay isang anyo ng pamumulitika sa gitna ng kahirapan at kalamidad. Something that has no place in a government that calls itself democratic and just. These acts, Mr. President, betray the principles of public service and deepen inequality in our society. Hindi po dapat ginagawang personalan o palakasan system ang pagbibigay ng tulong mula sa pamahalaan. Public assistance must be needs-based, fair, and impartial. Layunin po ng panukalang ito na siguraduhin walang Pilipino ang naiiwan
at walang kapangyarihan na inaabuso. It doesn't matter kung ano ang kulay mo. Kung ikaw ay pula nung halalan, ang nanalo ay berde, dapat meron ka ring ayuda dahil kinakailangan mo. Kung ikaw ay puti, ang nanalo ay itim, dapat mabigyan ka rin ng ayuda o ng tulong ng pamahalaan because public service doesn't have color, Mr. President. Dapat wala pong kulay ang pagtulong. This proposed measure seeks to penalize selective, discretionary, and discriminatory implementation of social protection programs. Saklaw po ng panukalang batas na ito ang lahat ng kawani ng gobyerno na may tungkulin o partisipasyon sa pamamahagi ng ayuda o serbisyong panlipunan. Malinaw po na ipinagbabawal ng ating panukalang batas ang mga sumusunod. Una, ang pamamahagi ng tulong mula sa gobyerno sa mga hindi kwalipikadong benepisyaryo. Ikalawa, ang pagbibigay ng prioridad sa kanilang mga kamag-anak o ang pag-uutos sa iba na gawin ang ganito. At ikatlo, ang sadyang pagtatanggal o hindi pagsasama ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtanggap ng ayuda mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan o ahensya ng gobyerno. Upang matiyak naman po ang pananagutan, ipinapataw ng panukalang batas na ito ang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon, ngunit hindi higit sa 6 na taon at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Ang layunin po ng panukalang batas na ito ay simple lang. Wakasan ang pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda, Ginoong Pangulo. Hindi po ito makatarungan at higit sa lahat, hindi po ito makatao. When we allow politics, Mr. President, to sip into the distribution of social support, we distort the very purpose of government, which is to serve all, not just a chosen few. Let us build a culture of fairness, accountability, and dignity in governance. I humbly urge my colleagues to support the immediate passage of this measure to ensure that every Filipino, regardless of political color, race, or religion, is given the support they need when they needed it most. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you very much, Thank you. Mr. President. Majority Leader, yes. Mr. President, to allow our colleagues to study this further, unless there are other co-sponsors, I move to suspend consideration of the measure. Any objection? Hearing na. Senator Padilla, raising your My hand. apologies. It's not he. Yes. Senator Robin Padilla is recognized. Robin Hood Padilla. Before we act on the motion. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayurya. Assalamualaikum. Magandang araw po. At sa lahat po ng ating kagalang-galang kasama sa Senado. Ako po ay tumatayo ngayon upang buong puso po akong maging co-sponsor ng Senate Bill number 254 sa ilalim ng Committee Report number 9. Alam niyo po mga kababayan, ako po ay masyadong apektado nitong mga nakaraang araw sapagkat halos lahat po ng sakuna ay nandoon po tayo at personal po tayong dumalo sa kalagayan ng ating mga kababayan. At napansin po natin talaga na meron po talagang napakasamang sistema sa atin ng politika. Na kapag usapin na po ng politika, namimili na po tayo kung sino ang bibigyan, kung sino hindi bibigyan. Hindi po talaga makatarungan. Kaya ako po ay sumusuporta sa panukala na ito sapagkat kailangan po natin ito. Hindi naman po tayo kailangan ng magpaliwanag pa dito dahil nung nakaraan lamang pong kampanyahan, umulan ng ayuda sa napakaraming lugar. Pero nung dumating po ang bagyo at baha, hindi po natin makita kung nasaan yung mga ayuda na yan. Kaya po sana, mga mahal kong kasama, pabilisin po natin itong panukala na ito upang managot ang mga politiko na ginagamit pong kasangkapan, ginagamit na kapangyarihan, at ginagamit po nilang weapon nito para po takutin yung ating mga kababayan at pahirapan pa. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.
Thank you. Majority Leader. Thank you, Mr. President. With that, I move to suspend consideration of the measure. Hearing no objection, the consideration of the measure is suspended. Yes, we'd just like to also put on record, Senator Christopher Go would like to be made the co-sponsor of this measure, and the sponsorship speech will be inserted into the record for Senate Bill number 254. So inserted into the records. Thank you, Mr. President. Mr. President, I believe for the other sponsorship, we'll need an additional reference of business. Is it ready to the Secretariat? May I ask for a minute suspension, Mr. President? Do we get the additional reference? Yes, I understand that the committee reports are being filed as we speak. So Yes, sir. you wish a suspension? Yes, Any sir. objection? Hearing none. Session is suspended. Resumed. Thank you, Mr. President. Majority Leader. I move that we proceed with the reference of business. Additional Secretary will proceed with the additional reference of business. Additional reference of business committee reports. Committee report number 10, prepared and submitted jointly by the Committees on Science and Technology and Finance, on Senate number 1506, with Senators Aquino and Villanueva as authors thereof, an act mandating the full disclosure of government transactions to the establishment of a digital budget portal to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget process. Recommending its approval in substitution of Senate number 1330, sponsor Senator Aquino. To the calendar for ordinary business. Committee report number 11, prepared and submitted jointly by the Committees on Culture and the Arts and Finance, on Senate number 1507, with Senator Legarda as an author thereof, an act institutionalizing the Schools of Living Traditions, SLT, amending Republic Act number 10066, or the National Cultural Heritage Act of 2009 as amended, and appropriating funds therefore. Recommending approval in substitution of Senate number 820, sponsor Senator Legarda. To the calendar for ordinary business. Majority Thank you, Leader. Mr. President. Mr. President, I move that we transfer from the calendar of ordinary business to special orders. Committee report number 10 under Senate Bill number 1506. Any objection? Hearing none. So transferred. We ask the Secretary, Mr. President, to Secretary will read the title of the measure and directed to, without of course prejudice, to inserting into the records the whole text of the measure. Go ahead. An act mandating the full disclosure of government transactions to the establishment of a digital budget portal to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget process. Mr. President, to sponsor the measure, may we recognize our distinguished colleague, no other than Senator Bam Aquino, Mr. President. Senator Bam Aquino is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat, Mr. President, Mr. Majority Leader, mga kasama. Mr. President, mga kababayan at kapwa ko Pilipino, magandang hapon po. The Committee on Science and Technology is pleased to present Senate Bill 1506 under Committee Report number 10, otherwise known as an act mandating the full disclosure of government transactions through the establishment of a digital budget portal to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget process, also known as the Citizens' Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act or the Cadena Act. Nais rin po natin pasalamatan ang maraming sumuporta sa pagbuo ng ating panukalang batas. Nasa halos 250 po ang nakausap po natin mula sa government agencies kasama ang DBM, DICT, DOF, DOJ, DOST, SEC at BSP, kasama po ang mga private sector groups, businesses, tech groups, startups at marami pang iba. Kasama na rin po yung mga individual na nag-email at nakipag-ugnayan po sa amin. Pagkatapos po ng mga hearing, technical working group, roundtable discussion at konsultasyon sa mga eksperto mula sa gobyerno, pribadong grupo at NGO, naging Cadena Act na po ang Blockchain the Budget Bill. We rise today to sponsor this bill at a time when public trust is at an all-time low and allegations of corruption are at an all-time high. Kahapon po, pinag-usapan natin ang classroom gap na 165,000 at ang 22 lang na classroom na naitayo ng DPWH. Taon-taon na lang pong naghihirap ang mga Pilipino dahil taon-taong ding nararamdaman ng ating mga kababayan ang epekto ng substandard, unfinished at ghost project. Tuwing hinahagupit po
ng bagyo at habagat, binibigyan diin po ng mga baha ang pagkukulang na dulot ng korupsyon. Kaya po noong Hulyo, isa po tayo sa mga unang nanawagan na imbestigahan ang flood control project. At sabi ko nga po, hindi na to flood control, flood out of control na po yun nangyayari. At ngayon, nais ko pong ulitin, ang nabulatlat na issue ng flood control ay kung gaano kalalim at kalawak ang pagkabulok ng mga sistema ng ating gobyerno at kung paano ginagawang normal ang korupsyon. Ang mahalaga at kakaiba po sa nangyari at naging papel ng taong bayan, sila po mismo ang naging investigador. Sila po yung naglantad ng iba't ibang mga bagay na naging viral sa social media. At kung hindi po nagsariling kusa ang mga Pilipino, hindi siguro natin malalaman kung gaano kalala ang problemang ito. Yung problema po ng Pilipinas ay korupsyon at yung sistemang nagpapalalim ng sugat ng korupsyon sa ating bayan. In the past, nagkaroon rin po ng mga hakbang sa pagsulong ng transparency sa ating gobyerno. Nandyan po ang Freedom of Information Act na sinusulong ni Senator Robin Padilla na siyang sinusuportahan po natin. Nagkaroon din ng full disclosure bill na hindi po napasa pero hinain rin in previous Congresses. At ngayon po, sa panahon ng budget, isang hakbang na naaayon sa kadena ay ang pagsasapubliko ng 2026 budget documents. At nagpapasalamat po tayo kay Chairperson Win ng Finance sa kanyang inisyatibo sa bagong Senate Transparency Portal na pwedeng i-access ng taong bayan. Nagpapasalamat din po kami sa inyo, Mr. President, sa bagong Senate website na ginagawang mas madaling mahanap ng taong bayan ang impormasyon tungkol sa mga batas at nagawang trabaho natin dito po sa Senado. At nung hearing ng DPWH, nangako po si Secretary Vince Dizon na gagawa rin ang DPWH ng sariling transparency portal nila para mabantayan ang mga proyekto ng ahensya. Importante po ang mga hakbang na ito dahil alam po natin na ang transparency ang pinakamalakas na sandata laban sa korupsyon. Sabi nga po, sunlight is the best disinfectant. Kung lahat ng impormasyon ay nakalabas at madaling ma-access ng taong bayan, matitigil po ang korupsyon sa ating bansa. Dalawa po yung mahalagang probisyon sa ating panukalang batas na nagpapalakas sa transparency. Una, ang full disclosure of documents. Sa Kadena Act, lahat ng national government offices and entities required po na mag-record at mag-publish ng impormasyon at datos na may kaugnayan o konektado sa ating national budget at sa pera ng bayan. Lahat po ng dokumento kasama po sa budget planning and preparation, budget legislation and authorization, budget execution and fund management, procurement process, contract management, revenue collection generation ay dapat po naka-upload sa kadena. Kahit po ang mga kontraktor na mananalo sa mga proyekto, ang halaga ng mga proyekto, mismo ang bill of materials, ang presyo ng semento, presyo ng bakal at iba pa, ilalabas po natin sa publiko. Ibig sabihin po, ang transparency hindi na po magdedepende sa voluntaryong pagsisiwalat ng mga PDF at dokumento. It will be built into the system itself, automated and verifiable by design. Wala na pong dokumentong susunugin o mawawala na lang bigla. Lahat po makikita ng taong bayan. Tunay na ang pera ng bayan mababantayan. Pangalawa, lalagyan po natin ng pangil ang Kadena Act. Kung may mga dokumento na hindi po ipapublish ng ahensya sa kanilang website o sa Kadena platform, sa loob ng 7 araw, meron pong administrative penalty. At kung pagkatapos ng 30 araw, hindi pa rin naisa sa publiko ang kontrata, bill of materials o kahit anumang minandatong dokumento ng batas, magiging criminal offense po ito. Makukulong ang isang individual na nag-upload ng false or misleading budget-related information at ang probisyon na ito na penalty ay para panigurado na hindi po garbage in, garbage out ang mangyayari sa kadena. Ibig sabihin po, wala pong takas dito. Mr. President, sinisigurado ng Kadena Act na bababantayan ng taong bayan ang pinaghirapan nilang buwis at malalaman ng sambayan ng Pilipino kung paano ginagastos ang kaban ng bayan. Kaya sigurado po ako na ang tanging matatakot lang sa kadena ang mga kurakot na meron pong tinatago. Bilang inyong Committee Chair for Science and Technology, meron din pong technological solution na napakahalagang aspeto ng kadena. Meron po tayong 5 katangian o standards para sa teknolohiyang gagamitin ng Kadena Act. Ito po ay ang 5 ito: structured digital format, traceable, open source,
tamper-resistant, at interoperable. Ano po yung mga to? Ang standards pong ito ay para po sa pag-access, higit na pag-unawa, at sa pagbusisi ng taong bayan sa ating budget. Una, dapat lahat ng dokumento na isa sa publiko ay nasa structured digital format. Ibig sabihin po, dapat nag-comply with open data standards at machine-readable data format. Pangalawa, dapat traceable ang lahat ng impormasyon sa kadena. Ibig sabihin, makikita po ang daloy ng pera, ang transformation ng budget, at ang destinasyon ng ating buwis. Pangatlo, open source ang technology. Ibig sabihin po, pwedeng busisiin ng publiko ang source code at hindi po tayo malalock-in sa mga particular na vendor or supplier. Pang-apat po, dapat tamper-resistant ang kadena. Ibig sabihin po, hindi pwedeng baguhin ang impormasyon o datos ng kung sino-sino. Protektado po dapat laban sa unauthorized alteration. At kung merong lehitimong rason kung bakit dapat maiba o mabago ang information, dapat po merong information trail na makikita. Panghuli, at sa palagay ko po pinaka-importante at pinaka-exciting, dapat po interoperable ang kadena. Pag sinabi pong interoperable, this is the capability of different systems, platforms or technologies to exchange, interpret, and use information in a coordinated and secure way. Ibig sabihin po niyan, isang halimbawa po dyan, ay kapag ang kadena up and running na po, pwede natin gamitin ang ating mga AI assistants, gaya ng ChatGPT at marami pang iba. Siguro po lahat tayo dito, meron yan sa ating telepono. Pwede pong gamitin para tulungan ang taong bayan na busisiin ang budget. Pwede pong magtanong ang isang guro sa Cebu kung ilan ba ang nakaplanong itayo na classroom sa kanilang syudad. Pwede pong magtanong ang isang taga Batangas, meron bang flood control dito o wala? In fact, pwede pong gumawa ang NBI o DOJ o Ombudsman or the Blue Ribbon Committee ng automated alerts na kapag merong makitang overpricing sa mga dokumento ng gobyerno, pwede pong magkaroon ng automatic alert. Hindi lang po yung mga ahensya, pati po yung taong bayan. Ganyan po kalakas at kagaling ang teknolohiya na abot kamay na po sa atin. Pwede pong gamitin para sa mabuting pamamahala sa ating bansa. Mr. President, mga kasama, pag napasa po natin ang Kadena Act, inaasahan ko po na mag-iiba ang muka ng transparency ng ating gobyerno. Sa halip na patago ang pagdesisyon pagdating sa pera ng bayan, bukas na po ito para busisiin ng lahat. Ang hangarin po natin, nakakadena ang pera ng taong bayan. Mr. President, naniniwala po tayo ngayon. Ngayon po ang tamang panahon na ipasa ang batas na ito para ipakita sa taong bayan na sineseryoso natin ang kanilang panawagan. Lagi ko pong naririnig sa mga kabataang nagmamarcha laban sa korupsyon. Ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Ito pong panukalang ito para po dun sa pangatlong hinaing, baguhin ang sistema. Yung bawat pisong nawala at ninakaw na galing po sa bulsa ng Pilipinong nagpapagod araw-araw, mahahanap po natin. Dahil pera po ito ng pamilyang gutom at tinatangay ng baha at ng mga batang walang silid-aralan, ng mga nagsusumikap sa kakarampot na sahod at ng mga Pilipinong naghahangad lang ng Pilipinas na hindi sila nakawan kung hindi ipaglaban. Ito po ang pera ng taong bayan na kailangan pong pangalagaan. Ipasa po natin ang Kadena Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan. Pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Muli po, Mr. President, nananawagan po tayo. Sana po masuportahan natin ang Kadena Act. Ito po'y tugon sa hinaing ng taong bayan ngayon, isang paraan kung saan maibibigay po natin ang hinahanap ng taong bayan. Transparency pagdating sa pera ng bayan, makikita hanggang pisong ginagamit ng ating gobyerno. For transparency, accountability, and a government that Filipinos can finally trust, Mr. President, suportahan natin ang Kadena Act. Maraming salamat, Mr. President, at maraming salamat po sa mga kababayan po natin at sa mga kasama po dito. Thank you po. Your Honor, Senator Aquino, I will be honored to be a co-author or a co-sponsor of the measure. Thank you, Mr. President. Same with Senator Pangilinan. I'd also like to thank Senator Pangilinan, Senator Villanueva, who's already expressed his intention to be co-author, Senator Jinggoy, Senator JV, and Senator Go, and I think Senator Robin as well, and Senator Tulfo. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. All right, Senator Jack Sparrow, you are recognized.
Yes, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla would like to co-sponsor the measure. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayurya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po uli. Ako po ay tumatayo ngayon upang ipahayag po ang aking pakikibaka, matikas, maalab na kagustuhan na maging co-sponsor ng panukalang batas na isinusulong ng aking kaibigan, Senator Bam Aquino. Ang Senate Bill number 1506 sa ilalim ng Committee Report number 10, Kadena Act o Blockchain the Budget Act. Isang panukalang magtatayo ng digital budget portal na magbubukas sa buong bayan ng lahat ng transaksyon ng gobyerno. Ginoong Pangulo, matagal na pong hinaing ng sambayanan ang tanong, saan ba napupunta ang pera ng bayan? Ilang dekada na po tayong nabubuhay sa kakulangan ng datos at katiyakan. Sa pamamagitan po ng kadena, makikita at masusundan ng bawat Pilipino ang bawat galaw ng pondo ng gobyerno. Nakalag, may petsa at may pirma at hindi basta-basta mababago o mapagsisinungalingan. Alam nating lahat na isa sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ay ang kultura ng pagiging reactionary. Madalas kumikilos lamang tayo kapag may problema na sa ekonomiya, sa seguridad o sa pamahalaan. Kaya po tayo ay nahuhuli sa mga bansa. Panahon na upang maging proactive po ang gobyerno at isang paraan ay ang digital transformation. Hindi na sapat ang papel at lumang sistema. Dapat na nating yakapin ang technology upang buwagin ang tinatawag ng ilan na professionalismo sa korupsyon. Ang tanging paraan para matapos ay ang paggamit ng makabagong sistema na tapat, malinaw at maaaring suriin ng mamamayan. Tunay ngang naaangkop ang pangalan ng batas na ito. Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act o KADENA, na kumakatawan sa kadena ng datos na nag-uugnay sa bawat dokumento, resibo at proyekto upang hindi maputol ang kwento ng pera ng bayan. Ang kadenang ito ay magdurugtong din sa pamahalaan at mamamayan bilang bigkis ng pagtitiwala. Taong 2015 po, nung una po akong ma-expose sa blockchain bilang panlaban sa terorismo. Ito po ang ginamit ng maraming bansa upang mapuksa ang mga terorista. Taong 2023 naman po nung ako ay maimbitahan sa isang blockchain forum kung saan aking nabanggit na ang hinaharap ng mundo ay digital, kaya't ang pamahalaan ay dapat maging digital. The world is going digital and our government should digitalize. Dapat tayong sumabay, hindi magpahuli. Ang technology gaya ng blockchain at open data systems ay makatutulong hindi lamang sa gobyerno, kundi pati sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng digital access. Nabibigyan natin ng patas na pagkakataon ang bawat Pilipino na makilahok sa ekonomiya ng mundo. Hindi na po dapat ito pagtalunan dahil ito po ay ginagamit na ng maraming bansa na gustong baguhin ang kanilang gobyerno at ang baguhin ang kanilang sistema. Kaya ako po ay buong puso pong sumusuporta sa Kadena Act ni Senator Bam Aquino at sa lahat po ng inisyatibong nagtutulak ng malinis, makabago at bukas na pamahalaan. Maraming salamat po. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senator Joel Villanueva is seeking the floor for a manifestation and to co-sponsor the measure. I move that to be recognized. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, esteemed colleagues, it is my honor and privilege to co-sponsor Senate Bill number 1506 under Committee Report number 10, or the Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability, or Kadena Act. We thank our distinguished colleague, our friend, brother, sponsor, the hardworking chairperson of the Committee on Science and Technology, Senator Bam Aquino, for this landmark
piece of legislation which is a bold step, Mr. President, towards ensuring transparency, accountability, and public participation in the management of our nation's resources. Bilang isa sa mga co-author ng panukalang batas na ito, Mr. President, masasabi po natin that for too long, the processes surrounding our national budget have been shrouded in complexity, making it difficult for ordinary citizens to understand how public funds are allocated, how public funds are spent and managed. The Cadena Act addresses this by establishing a digital budget portal that will make government transactions accessible, traceable, and tamper-resistant. It will empower our citizens to scrutinize every peso spent, fostering trust in public institutions and deterring corruption. This bill is not just about technology, Mr. President. It's about transforming governance. By leveraging cutting-edge tools like distributed ledger technology and open-source systems, Cadena will ensure data integrity, interoperability, and security. It will provide real-time access to budget data, link disbursements to outcomes, and create channels for citizen feedback, making governance truly participatory. Moreover, Mr. President, the Cadena Act is a commitment to the Filipino people, a promise that their hard-earned taxes will be managed with honesty and integrity. It is a declaration that public funds belong to the people and must be used for their benefit, not for personal gain or corruption. Ginoong Pangulo, tayo na po ang magbukas ng daan tungo sa isang pamahalaang mas tapat, mas responsable, at mas inklusibo. Sama-sama po nating itaguyod ang isang kinabukasan kung saan ang bawat Pilipino ay may kapangyarihang managot ang kanilang mga pinuno at masiguro na ang yaman ng taong bayan ay ginagamit upang itaas ang antas ng pamumuhay at magpatatag ng isang mas matibay na bansa. Higit po sa lahat, Ginoong Pangulo, tayo'y natutuwa dito sa panukalang batas na ito sapagkat ito po'y magiging armas. Magiging armas po ito ng mga inosente na ginagamit o minsan ay ginagamit ng mga sindikato sa kanilang mga illegal na operasyon. Again, we wish to thank our good colleague, Senator Bam Aquino, for allowing us to co-sponsor the measure, and we look forward to its immediate passage. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senators Go, Pangilinan, this representation would like to be made co-sponsor. Request that our co-sponsor speeches on Senate Bill number 1506 or that the Cadena Act be inserted into the records. Mr. Yes, it will be inserted into the records. Yes, likewise, Senator Tulfo and Estrada. All right, so inserted. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1506. Any objection? Hearing none, consideration of the measure is suspended. Mr. President, I move that we transfer from the calendar for ordinary business to the calendar for special orders committee report number 11 on Senate Bill number 1507. This is the bill institutionalizing the schools of living tradition. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. The measure is